Bakit? Sa pagkaka-analisa natin habang nanonood tayo ng impeachment, nakikita natin na halos lahat ng argumento nila o pinakamalakas nila argumento ay patungkol sa non-disclosure ng assets and liabilities ni CJ Corona. So, sa pagkakataong ito, may mga nagsasabi nga na it is very dangerous daw to put all your eggs in one basket. So, siguro lahat tayo ngayon excited na makita o malaman kung ano ang resulta ng caucus ngayon ng Senado. Mukhang we're holding our breath nga dyan sa bagay na yan at sana po talagang merong wisdom ang ating Senator Judges. But yung itong Article 2, Cathy, hindi lamang yung salin ang napag-usapan eh. Yes. Pati na rin yung ating ITR. Kaya gusto kong tanungin si Carl, meron kang pinag-usapan ng ITR, meron tayong list, alpha list, marami pang ibang terms. Marami bang natutunan ng ating mga kababayan, yung mga estudyante dito sa Article 2? Isa sa mga pinag-uusapan namin, tinututukan namin yung paglilitis kasi mas dito nakikita yung kung ano talagang nangyayari. Bakit importante na tama yung income tax, tama yung mga alpha list na mga ganyan. Tapos, I think the whole exercise po na tinitingnan natin, yung kung ano yung pagmamay-ari ng pinakapunong mahistrado ay is a learning experience for everyone. At sana mas ma-improve natin kung ano man yung mga batas na nakapaloob dun sa SALN para mas marami pang makakaintindi. Tanungin naman natin si Mr. Frank Regis bago tayo tumungo kay Mr. Pen Medina. Ito pong buong impeachment trial na ito daw po ay test, litmus test ng ating bansa. And ano man ang kalabasan nito, it will either be good or bad for our nation. Ano po what's your take on this? Well, first of all, hindi ito litmus test ng bansa. Litmus test ito ng mga Senado at ng impeachment court kung ano ang legacy na gusto nilang iiwan sa bansa. Na bago tayo pumunta sa paksa ng SALN na medyo masalimuot at maraming mga points of view, especially narito itong ating mga future, ang mga estudyante at ang mga nakikinig na mamamayan. Bumalik muna tayo sa napaka-basic na katotohanan. Ano baga ang main purpose ng impeachment court? Simple lamang upang evaluate kung ang appointed Chief Justice ay fit for the position or not. Ngayon, ang proof na hindi siya fit ay kitang-kita ng buong mamamayan nung araw na tinanggap niya ang illegal midnight appointment. At pagkus pa doon, nung tinanggap niya ang isang very wrong na appointment, ay ang una niyang ginawa ay itaguyod at ginampanan ng SC o Samahang Corona na gawing legal or right yung wrong na ginawa. So sa umpisa pa lang, ano pang proof ang hahanapin natin? By their fruits we shall know them. Nakikilala natin ang kalidad ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang kilos at gawang buhay. Ano pang hinahanap? Bakit darating pa sa SALN? Kitang-kita na ang proof na hindi siya fit doon sa napaka-importanting posisyon na kailangang bigyan natin ng faith and trust. So this is really my take. Now, I'm not sure. I know there's a lot of technicalities involved here, but what I see as an ordinary citizen is that what's happening in the impeachment court is like para siyang isang salamangkero. Alam mo ang salamangkero or illusionist or a prestidigitator. Dinadivert niya ang audience sa isang kamay upang ang mga mata ay nasa isang kamay para hindi makita ang katotohanan na nakatago sa kabilang kamay. So, ang nangyayari ngayon sa impeachment court ay puro technicalities. Nawawala tayo sa ating landas na hahanapin natin ang katotohanan. Puro technicalities. Ang katotohanan nawawala na. Bakit pinapabayaan ng impeachment court yon samantalang ang kailangan lang naman nilang tuklasin ay fit ba ang Chief Justice o hindi? Pero Sir Frank, gusto ko rin po nga rin dahil yung sa isang bansa, meron din pong palang nagsasabi na on one hand meron tayong balance. There's a balancing act we're doing here. Meron kang quest for truth, pero meron ka ring importanteng masunod din yung ating proseso. Kay Sir Pen, you're closely observing itong prosesong ito. Sa usapin naman ng proseso, sa usapin naman ng demokrasya and due process, sa tingin mo ba nagmamature yung ating bansa as we go through this process? Nakikita ko naman nagmamature dahil nagiging interesado yung mga tao. Kahit sinasabi nung ibang mga media outlets
na nawawalan na raw ng interes sa mga tao dahil boring. Hindi po totoo yun. Pumunta kayo sa internet. Anyway, yung tinanong mo sa kanya kanina, yung Alpha List tsaka ITR, ako nung ko lang nalaman yun, na pag nasa Alpha List ka, hindi ka na kailangang mag-file ng income tax dahil yun lang ang pinagkukunan mo ng income mo. Wala kang ibang source. So, ang laking ebidensya yung nakita ko ron. Sabi ko, aside from tinanggap niya yung midnight appointment, eto, ang laking bagay nito. Ano pa bang hahanapin natin? Kailangan pa ba tayong magpatuloy? Sapat na yung ebidensyang yun. So dito, ako, for myself, marami akong natututunan. Nagmamature ako in terms of yung pagtingin sa ating politika. Kasi ang politika, hindi po hiwalayan sa buhay natin. Ang politika, kailangan maging political tayong lahat. Kaya lang, yung pagiging political natin, kunin natin yung pinakabuod, yung pinaka-point. Ano ba nangyayari dito? Para lang tayong isang sambahayan, isang bahay, kasi mga public servants yan. Binabayaran natin, meron tayong katulong, meron tayong driver, meron tayong accountant, meron tayong abogado. Kahit nagduda ka lang sa isang yan, na ang pinapasweldo mo ay ganito, alam mong walang ibang source of income, tapos mas mayaman pa sa'yo. Tapos yung ibang mga kasama mo sa bahay, yung mga kapatid mo naghihirap, yung mga pinsan mo naghihirap. Kahit na suspicion lang at hindi na yung accused na hinihimay-himay sa Senado, tatanggalin mo na yan kahit walang hearing. Di ba? Kasi isang bahay lang po tayo. Ang Pilipinas, isang bahay lang. At ang mga ito, ang presidente, mga public servants natin. Kung tatagalugin natin, kasambahay, katulong, kung ano man. At sila ay binabayaran natin para mapaganda ang takbo ng ating kabahayan. Pag merong isang naglukot, pinagdudahan mo rito, sorry po, Pero mag-resign ka ng Pero pusa. maganda din po yung nabanggit nyo na although meron ng malakas na ebidensya, on one hand, na lumalabas yung katotohanan, sa tingin niyo po, maganda din po yung nagmamature din tayo at na inamin ni Sir Pen Medina, pati siya, personal, being a long-time observer of Philippine politics and society, nagmamature. Sana din tayo lahat, mga kabataan. Kaya ibalik natin kay Gio, Cathy. Yes, may mga katanungan ng ating studio audience. Gio? Ang unang clarificatory question natin para kay Attorney Ariel sa CSE. Tawagin natin si Frank ng PUP. Nasaan si Frank? Good afternoon, sir. My question is, ano po ba yung parusa? Ano po ba yung dapat na parusa sa mga opisyal na hindi naglalagay ng tamang impormasyon sa kanilang SALN? Okay, kapag sa SALN, nagsinungaling ka, nagkaroon ka ng misdeclaration, pwede kang kasuhan criminally ng perjury at pwede ka rin kasuhan ng administrative case na pwedeng maging dahilan para ikaw ay masuspinde o kaya matanggal sa pwesto. Pag natanggal po ba sa pwesto, ganun-ganun na lang po yan? Pagkaalis lang po ba sa kanilang pwesto yung parusa or... Hindi naman, kasi ang criminal case saka administrative case can go hand in hand, no? Pagkatanggal mo sa pwesto, pwede ka pa rin kasuhan criminally. At yung criminal case, merong karampatang imprisonment under the revised penal code. May follow-up question lang ako para kay Attorney Ronquillo. Attorney, ang defense po kasi nagsasabi na meron daw pong isang provision dun sa batas ng pagpa-file ng SALN na nagsasabing maaring may mga entries na nakalimutan at ito ay hindi mapaparusahan basta in good faith po. Paki-explain po nga ito. Yeah, sa guidelines po kasi natin ng SALN, kapag meron kang isang kayamanan o properties na hindi na ilagay sa SALN mo for a particular year, na ang dahilan kaya hindi mo na ilagay ay hindi mo alam, meaning you are in good faith, then you can declare that subsequently in your next SALN without being accountable. And your defense is good faith. Okay, kaya dapat good faith ka, talagang wala kang alam na hindi na yung property na yun, sa'yo na pala, kaya hindi mo na ilagay. So, hindi ka pwedeng sisihin kasi hindi mo alam eh. Pero ilang beses po ba pwedeng forgivable yung nakalimutan ilagay? Well, kasi yung good faith is continuing. Kung susunod na taon, hindi mo pa rin alam, hindi ka masisisi kung bakit hindi mo na ilagay. Because good faith is still there. Pero kaya lang, yung good faith mismo is a question. Kung halimbawa, andyan na, nagtutumitig na sa'yo yung property, meron ka ng titulo na nasa'yo, hindi mo pa rin inilagay, hindi mo pwedeng sabihin na in good faith ka. Kasi based on the circumstances,
you are in a position to know that the properties belong to you. Okay, kay gutugutan natin kay kay EVP ng La Consolacion, ano, dahil isa ding usapin dito sa Article 2 yung mga lumabas nga na ITR at hinambing nga ito dito sa SALN. Dahil nakita merong walang kapasidad, merong walang entry, walang sinabit na ITR, meron ba yung naging epekto sa private sector, sir, na yung importansya ng pag-file ng SALN dahil siyempre challenge din ng ating bansa, Cathy, yung makakolekta ng tamang buwis? Yes. Sa academe, merong 3 mandated subjects. Number 1 is the Constitution. Nagalagay sa Section 17, Article 11 na kailangan mag-disclose ng SALN. Number 2, meron tayong subject na taxation. Tinuturo sa estudyante sa pagtamang pag-file ng tax. At pangatlo, meron tayong mandated subjects na management ethics or corporate social responsibility. Yung 3 na subjects na yan, in-offer yan sa colleges and universities na kinukuha lahat ng students. Ang intent nito is para tayo magkaroon ng mga ethical management professionals in the future. At ang sabi nga ng gobyerno, ang problema daw natin is graft and corruption. Therefore, it is very important for our students to see that our public officials are also following what is mandated by the Constitution and our statutes. Thank you, sir. Gio? May follow-up question tayo mula kay Juncel sa Arellano Law Foundation. Follow-up lang dun sa statement ni Attorney Ronquillo with regard dun sa good faith. Di ba ang SALN, it is a sworn statement by the public officials. Paano masasabing ang good faith, dapat, di ba alam mo eh. So, paano ma-invoke yung SALN? Hindi, property man, acquire mo, sasabihin mo hindi mo alam. That's why I said good faith itself is an issue. Hindi porket sinabi mong you are in good faith, good faith ka na nga. So titingnan pa kung talagang wala kang alam na yung property ay sa'yo. Pero kung ikaw mismo nag-acquire nun, ikaw mismo bumili, tapos hindi mo na i-declare at sinabi mo kasi hindi ko alam, apparently you're not in good faith. Okay, so please, no, good faith is an issue. It is not automatically acceptable as a defense. Siguro bigyan din natin pagkakataon kasi si Attorney Jen na magbigay ng komento dahil yung nature ng object na nakalimutan or yung nature ng property na hindi na-declare, yung circumstances, yung pagdepensa base sa good faith, normally sa inyong pagkakaalam sa practice, paano yung ginagawa? Actually, tama yung sinabi mo, circumstantial. Titignan mo yung surrounding circumstances ng pagkakakaligta mo sa isang bagay. Pwede mong sabing nakaligtaan mo na may maliit ka palang pwesto sa palengke, siguro sa dami ng negosyo mo. Pero siguro, lahat naman tayo, common sense, makakaligtaan mo ba ang isang malaking property mo? Makakaligtaan mo ba ang milyon-milyong assets mo? Kung sakali ako, nanilbihan rin naman ako sa gobyerno, ang unang-una kong tinatandaan sa paglalagay sa SALN ay, ano bang mayroon ako na dapat kong i-declare? So, hindi mo basta malilimutan yun unless siguro daan-daang malalaking properties yun, may isa kang nakaligtaan. Yun siguro forgivable. Pero kung kaya mo namang bilangin sa daliri mo itong mga ito, why not declare it? Kasi you have to show everyone that you are fit to stay in that position because you're not going to get a single centavo. Mark, aside from yung mga ari-arian ng Chief Justice, isa rin dito sa naging mainit dito sa Article 2, yung pagsasalin ng